Scroll ka sa newsfeed mo, bigla mong nakita ang post ng kumare mo. Magbayad na kayo ng utang nyo! Naku, natamaan ka. Kaya napakomment ka. Huwag kang atat, magbabayad naman. Isaksak ko pa to sa bunganga mo eh. Ay nako, relax lang. Dahil ang pag-comment ng masasakit o trash talking, abay, baka habulin ka na ng batas. Oo, kahit online lang, kahit comment lang sa post. Sa US, ayon sa Title 18, Section 875 ng United States Penal Code, illegal ang magpadala ng threat ng pananakit o pagkidnap sa kahit sinong tao gamit ang kahit anong communication platform. Kasama na dito ang text, email, at syempre sa social media. Pwedeng magmulta ng libu-libong dolyar o hanggang 5 years sa kulungan o higit pa ang mapapatunayang may sala. At huwag mong isipin na dahil joke lang yun, ay lusot ka na. Noong March 2023, isang kilalang troll sa 4chan ang nagbanta online na babarilin daw niya sa ulo ang isang sheriff sa Florida. Nilagyan pa niya ng "in Minecraft" sa dulo para kunyari joke lang. Pero hindi yun sapat para makalusot. Hinuli siya, kinulong at mismong sheriff pa ang nag-post ng tweet tungkol sa pagkakaaresto niya. Sa Pilipinas, hindi rin pinalalampas ang mga online threat. Sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, anumang klase ng cyber threat, cyberbullying o online harassment ay pwedeng kasuhan kahit pa meme, biro o joke lang ang post mo. Halimbawa, noong 2020, isang guro ang nagbanta sa social media na bibigyan niya ng pabuya ang sino mang makakapatay sa presidente. Agad siyang inaresto at kinasuhan ng inciting to sedition sa ilalim ng cybercrime law. Pero kinalaunan ay ibinasura ng korte ang kaso dahil sa illegal o warrantless arrest at paglabag ng kanyang constitutional rights. Pero tandaan, ang pagbabanta gaya ng "mag-ingat ka sa gabi" o "abangan kita" na comment kahit hindi mo totoong balak gawin basta nagbanta ka ng karahasan, illegal yan. Ang internet ay hindi excuse para bastusin ang ibang tao. At pag lumampas ka sa linya, baka next time, selda na ang hindi mo malampasan.